Madaling araw tayo dito dumaraan. Hindi masyadong matraffic. Hindi Wala masyadong. Oo. Wala dito nakago tayo. The last time we were here, stop yun eh. Ayan go tayo. Oh. Green eh. Pag makakita ka ng green flag na winawagayway ng mga assistant na yan sa traffic, meaning to say you can proceed. Yan. Hindi masyadong dito yung areang ito, hindi katulad sa kabila na mas yung niya bata. Pero actually yun lang naman ang dyan eh, hindi naman masyado eh. Yung pumunta tayo ng ng Kasiguran from Baler in Aurora, di ba no? Grabe yung sigsag doon. Talagang siko-siko din ang sigsag eh. Kasi mahaba din eh. Maganda ang daan pero maluluwag din. Pero may mga area na tatahakin mo yung Sierra Madre. Kaya masigsag ang daan eh. Pero magandang daan. Yan ang yun ang doon eh. Consolation. Hindi yung mga ganito na ay counting truck. Yun wala, smooth talaga. Aspalto pa. Di ba nag-road trip tayo noon eh from Baler. That was Sunday. Tapos we go to Kasiguran just to find out what is the place there. What's the people doing there. Napaka-sleepy naman siya. And maliit lang yung town yun eh. Hindi naman siya maganda doon, parang may lagoon siya, may lake. Kasi mayroong parang dagat sila na nakukubera ng island. So hindi siya open sa sa Pacific. Mayroon siyang parang barrier. Mayroon siyang hadlang na hindi aalunin yung lugar mo. Hindi babagyuhin ng malaking alon eh. Kasi may barrier nga. Maganda yung lugar na yun dyan sa Kasiguran. Pinunta natin. Ang dala natin noon yung Proper X. Bago pa yun. Nabara. Yung Nabara na Proper X, yung black. Yun yung dala natin. Yan eh. Tatawa nga ako noon eh. Kasi before that, during the pandemic, ginamit natin yun, nag Luzon loop. Pero yung dinaan nating Luzon loop, iba. Hindi yung ordinaryong dinadaanan nila from Pagmaka Bigan, Lawag, then doon sa ano ba yung paliguan doon? Pagudpod, Patapat, yung sa Patapat, Bayadak, tapos Apari, Tugigaraw, tapos diretso na sila ng Cabanatuan. Tayo hindi, bangit dinaanan natin eh. Apari, from Bigan to Lawag to anong paliguan na yan? Yung Pagudpod. Then Pagudpod, via Bayadak, dumiretso tayo ng Apari. From Apari, we go down sa Tugigaraw. Sabi mo wag tayo dito matulog kasi gabi na noon eh. Parang maingay yung Tugigaraw. So we travel to Tabuk. Doon sa Kalinga ba yun? Basta Papayaw ba yun? Basta ganun. Sa Tabuk. Doon kami natulog sa Tabuk. Doon tayo sa isang sikat na hotel. Doon tayo natulog. So the following day, siguro alas 6, ang ginawa natin, we travel to Bontoc, Mountain Province, hanggang nakarating tayo doon kay Wangod. Pangit ang daan doon eh. Saka may mga landslide, sigsag talaga, parang tayo lang dumadaan doon sa lugar na yan. Grabe, nakakatakot. Tapos nung
dumating tayo sa place ni Wangud, may gumanda na. Hanggang Maganda yung daan. Oh, maganda ng daan, gumanda ng daan hanggang Halsima. Tinahak na natin yung Halsima Highway hanggang nakarating na tayo ng Baguio. Ay hindi, umakyat muna tayo sa ano? Sa Sagada. Umakyat tayo sa Sagada, naalala ko tangin. During the pandemic, umakyat tayo sa Sagada. Doon naman sa Sagada, walang tao, walang mga turista. Hindi siya ano. Walang mga turista doon, panahon yun eh. Kaya ano, safe doon. Tayo lang ang tao. Tayo naman nakakadaan tayo dahil may pasta, may special pass tayo. Sign ni Secretary Berheri. Kasi nga dahil kay Hyacinth, di ba, may mga ano sila sa Baguio, sa Bigan. May mga seminar conference, yung mga doctors. Si Hyacinth, yung anak ko. Yun. Kami ginawang driver papunta doon. Habang nagsiseminar siya, ngayon kami nagliliwalo ng tawag nito, ng Luzon. Nagliliwalo kami ng Luzon. Nagliliwalo kami sa Luzon. Hanggang binalikan natin siya sa sa San Fernando na, sa La Union. Doon natin binalikan si Haya sa San Fernando, La Union na. After mga ilang days yun na kasi ilang hotel natin, dalawang hotel natin, dalawang gabi. Parang 2 nights lang tayo nung nag Luzon Loop, mga ganun. Pero ang doon walang traffic kasi walang tao sa daan eh. Walang sasakyan sa daan dahil nga ban ang travel eh. Kami nga lang ang nakakadaan, kami lang tao. Pagdadaan namin sa checkpoint, sabihin mo, kung ayaw mo maniwala, tawagan mo si Berheri, ito po yung telephone number. Lusot na kami. This is the direct line of Secretary Berheri. Tawagan mo. Sabi ni hampered kami, dapat unhampered travel namin. Kasi naghatid kami ng mga gamot eh. May mga gamot. Ayan, nakalagpas na kami ng Bitukang Manok. Dito na kami papuntang na ito. Anong lugar ito? Atimunan. Hindi, Atimunan. O, doon pa Atimunan. Atimunan. Ano yung salubong natin kanina mga motor? Parid. Parid na mga motor? Lubukan yun ah. Kaka-traffic sila. Sige, libre. Sumunod ka lang muna sa kanya kasi hindi ka maka-overtake yan. Yung mga nakakasiranda, yung mga truck na ito eh. Masyadong dikit. Sige, pag pumara yan, papara ng yan. May lubak. Pag didikit dyan, silipin mo. Yun.
kilometro na tayo. From ano? Well, actually, 160. from Antipolo. Oo. Kasi hindi tayo nag-vlog eh. When we left the house in Antipolo. Pero 8:30 tayo umalis dito sa bahay hanggang nakarating tayo ng Morong RTC, branch 79 dahil nga nag-attend tayo ng hearing eh. May kaso ako doon. Natindirang ko. Mabuti naman eh wala si judge. Pati yung fiscal eh na receipt ng September 19. After ng Verde ni Hyacinth. Ngayon ay alas 2:45 sa relos ko. 2:45. Fiesta sa Balanghig, August 10. Yan ay in honor of St. Lawrence the Martyr. Martyr yan si St. Lawrence eh. Deacon yan. Nung panahon ni Pope Santo Papa no, siya yung parang tagahawak ng kayamanan ng Santo Papa. Dahil nga nung panahong yun ay hindi ostracize yung mga Kristiyano. May ginawang litson si St. Lawrence eh. Kaya makikita mo dun sa kanyang mayroon siyang hawak-hawak na parang yung ihawan, grilled ba yun? Oo, yan. Yan eh. Simbolo ng yan eh. Kung saan siya linitson. Inihaw siya eh. Sinubba. Hanggang sa kanyang kamatayan.